Brother Jeremiah. Isa pong pinagpalang hapon sa bawat isa. Amen. Good afternoon po. Talagang dakala rin English speaking pa mo rin. Ayun niyo po ng Tagalog. Before anything else, I would like to acknowledge po ang aking mga beloved in-laws na nandito ho. Pwede ho ba silang tumayo? Sige po, walang bayad. Lahat po ng mga in-laws ko na nandito ho ngayon. Yan po si Ate Che, galing pa ho siya ng Amerika. Ilang dekada na wata siyang hindi nandito si Kuya Ferdy. Yung nakaupo po, mother-in-law ko po yun. Kasama po kayo sa in-law. Ang inaanak ko po si Joey Ann, si Jessica, tsaka akalingon da ka kay bro. Ano kasi lagyo mo? JR, welcome po. Sige po, makakaupo na po kayo. And sabi po ng Bible, believe you and your household will be saved. Amen. So nasa pag-aaral po tayo ng yung power po ng God's love po sa atin. And this is our third topic na natin po pag-uusapan. If you still remember, ang ating pong unang naging topic is yung pong God's love empowers us to overcome sin. Ang ibig sabihin lamang po niyan, kung mahal mo ang Diyos, you will not do deliberately, intentionally, willfully, na ikaw ay magkasala laban sa Diyos dahil mahal mo ang Diyos. Sa ating pong kapwa o sa ating mahal sa buhay, hindi ka gagawa ng makakasakit sa Kanya, lalo na po sa Diyos na nagmahal at patuloy na nagmamahal sa atin. Amen po ba? And then last week na pag-aralan po natin, God's love empowers us to overcome fear and timidity. Which is very important po, no? Kapag alam mong mahal ka ng Diyos, hindi ka po matatakot. Kapag alam mo pong mahal ka ng Diyos, hindi ka dapat nahihiya kung ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka na dapat nahihiya na ikaw ay naniniwala sa Diyos. Amen. Paritak na pong paritak din mag-amen. Amen po ba? Amen. Alam ko po itong hapon na ito, tinatawag pong holy hour dahil marami pong nag-a-attend paghapon na ganito dahil hindi sila nakakatulog sa bahay. Ay, munta ako pa church sana. Pagkadaman kay Pastor, ba akong ipatutod ng mga nyo. Subukan nyo. Anyway po, hindi ko na po patatagalin. Medyo mahaba po ang natin pag-uusapan ngayon. Ang topic po natin ngayon is God's love empowers you to endure trials. Sino po may mga pagsubok ko dito? Amen. Sino po yung walang pagsubok? Leta po nga ng problema, nung bisa kayo, dinanda kayo. Lahat po tayo, whether Kristiyano o hindi, naniniwala sa Diyos o hindi, lahat po tayo ay dadanas ng pagsubok. Ang maganda lang po sa Kristiyano, kakampi mo ang Diyos. Siguradong matagumpay ka. Let me begin with Romans chapter 5, verse 3 to 5. Ang sabi ho dito, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Let us all pray. Our loving Heavenly Father, we just want to thank you for this wonderful afternoon that you've given us, Father, and we thank you for the strength, for the healing of our bodies, oh God. And Lord, we are gathered here as one family to worship you, to thank you for your goodness. Even in, Lord, sa aming in times of problems, alam po namin, Panginoon, dapat ka pa rin papurihan. And we ask you, Holy Spirit, to move to every individual. Fill us once again with your love, fill us once again with your power, and cleanse us, Lord, from all impurities. Patawarin niyo po kami sa anumang kasalanan na naisip po namin na salita, nasabi, Panginoon, o nagawa. And purify us, O God, from all impurities and wickedness. Lord, we do not want the devil, Lord, na magkaroon po siya ng opportunity sa amin. Cleanse us with the blood of Jesus. Cover us with the blood of Jesus. We allow you, Holy Spirit, na kayo po ang mangusap sa amin. Kayo po talaga ang aming guro. Kayo po talaga ang aming teacher. Salamat po, Panginoon. Let there be fresh revelation from your word. And as we believe and receive your word, let there be healing, deliverance, and salvation today. To you be all the glory. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Hallelujah. Ang sabi po dyan, not only that, but we rejoice in our sufferings. Ito po'y katulad ng sinabi ni Peter maging kay James na consider it pure joy whenever you face trials of many kinds, ang sabi po niya. Alam niyo po, ang para po itong mahirap, no? Yung pong nasa suffering ka, pero you can rejoice. Bakit po?
because of God's love. Tingnan po natin. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Ang mga pagsubok sa buhay, ang mga problema sa buhay, inaalaw po ng Diyos po yan para po tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. Ang sabi po dyan, it produces endurance. Ibig sabihin po nito, magmamature ka spiritually na hindi ka na basta-basta matatalo ng dyablo. Na darating ang araw, kahit anong pagsubok, hindi ka na matatalo dapat. Dahil ikaw ay namolde na ng mga problema. Ang mga tao pong dumaan ng maraming pagsubok, sila po ang makikita mong talagang matibay po sa kanilang buhay. Pero yung mga tao pong tinatakasan ang problema, hindi po matatapos ang problema at hindi ka rin magiging malakas, hindi ka rin magiging strong spiritually, at hindi ka magiging matagumpay. Kaya sabi po dyan, knowing that suffering, we need to know, we need to understand, we need to acknowledge that kaya po inaalaw ng Diyos ang mga suffering sa buhay nito for our faith to be molded, for our faith to be strong, for us to be fruitful in our lives. And then sabi po dyan, and endurance produces character. Alam niyo ho ba, mas importante sa Diyos na mamolde po tayo sa character kaysa sa mga answered prayers. Mas importante po sa Diyos na tayo po ay mamolde sa ating mga pag-uugali kaysa sa mga blessings. Marami pong mga tao na may mga blessings pero hindi po maganda ang kanilang ugali. Kaya po sa Diyos, why He allows ang mga sufferings, trials, problems, hardships, difficulties in lives para po tayo ay mamolde sa ating mga pag-uugali. Kahit na po, maganda nga po kung tayo ay umasenso po dito dahil plano din po ng Diyos yung plans to prosper you, not to harm you. So remember Jeremiah 29:11. But alam niyo po, mas maganda na tayo po ay maghirap dito kung tayo naman ay masagaan ang buhay mo, after na masagaan ang buhay mo, impyerno ka naman. Lahat po tayo merong expiration date. And one of these days, meron pong mauna po sa atin. Pag-usapan man po natin ang kamatayan o hindi, darating po yan. Kaya nga po, very important po sa atin na imolde po tayo ng Diyos para hindi tayo mag-give up kahit anong pagsubok meron po tayo ngayon. It is very, very important to persevere, to endure every trial na pinagkakalob po sa atin o inaalaw po ng Diyos po sa atin. And then sabi po dyan, and endurance produces character and character produces hope. Ang hope po dito, ang definition po ng hope dito, hindi po katulad ng hope sa mundo na sana, yung pong namamag-asa ka lang, na hindi ka sigurado. The strong definition of hope in the Bible is confident assurance that you are confident in the Lord, you are assured in the Lord that what you expect from His Word, from His promises, it will happen. That is the hope that we have in God. Ang pinakamagandang hope na meron po tayo, pag-asa na meron po tayo, ay yung pong pag-asa ng kaligtasan. Na pagkatapos po ng buhay dito, kahit meron na pong nauna sa atin sa ating mga mahal sa buhay, kung sila ay na kay Kristo, one day magsasama-sama muli po tayo. That is the greatest hope na dapat meron po tayo. Not in this life, kahit po kasi umabot ka ng 100 years old, katulad po ni Senator Enrile. No? Umabot na po siya ng 100 years old, kailan lang? Meron na po siyang, alam niyo po ba kapag umabot ka ng 100 years old, meron ka 100,000 from the government. No? Kaya nga po, ayusin niyo po yung buhay niyo kung di pa darating ang Lord, kung gusto yung 100,000. Problema kanita, matuwa na ka, balo nung ating kapangkaluguran kanita. No? Ewan ko kung sino po yung mga ka-chat pa po ni Senator Enrile. But ito po ang pangako po ng ating Panginoon. Gaano man kahaba ang ating buhay, ang importante po na mamolde po ang pag-uugali po natin to be Christ-like. Amen. And then sabi po dyan, and hope does not put us to shame. Bakit po? Sabi ko nga po, hope is our confident assurance, our expectation, our sure expectation of good things from the Lord. And then sabi dito, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Yung pag-ibig po ng Diyos ay nasa atin when we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior of our lives. Ang Holy Spirit, dinala po niya, kasama po yung pag-ibig ng Diyos. At itong pag-ibig pong ito,
It empowers us to endure every hardship, every trial sa ating mga buhay. Ang sinasabi natin, alam ko, mahal ako ng Diyos at alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, hindi po totoo kapag ikaw ay naniniwala o tumanggap na kay Kristo, hindi ka nadadanas ng pagsubok, hindi po totoo yan. In fact, the more you follow Christ, ang sabi po ng Bible, is mas marami kang persecution na mararanasan. Dahil noong hindi ka Kristiyano, kakampi mo ang dyablo, hindi kanya ganong pahirapan. Pero dahil tinalakuran mo na siya, break na kayo yan eh. Mag-rest back yan. Babatuhin ka niya ng maraming pagsubok upang sumpain mo ang Diyos, upang umalis ka sa Diyos. Pero kung naniniwala kang mahal ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Lahat po ng tao, na pag-usapan na po natin ito during the past weeks, lahat po ng tao ay mahal ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Ang makakaranas lamang po ng pag-ibig ng Diyos ay yun lang sumusunod sa Diyos. Hindi po makakaranas ng tunay na kapayapaan ang mga matitigas ng ulo. Hindi makakaranas ng tunay na kagalakan ang matitigas ng ulo. Hindi makakaranas ng tunay na pagliligtas at proteksyon ng Diyos ang mga taong pasaway sa Diyos. If you want to experience the abundant love of God in your lives, kailangan po magpasakop tayo sa Diyos. We need to acknowledge Him as our Lord. Kaya nga po, Lord, siya po yung master. Kaya po siya ang master. Ibig sabihin, siya po ang nasusunod. Lahat po na nakaunawa po doon ay magsabing, Amen. Let me begin this sa ating pong first point. Ang sabi po dito, we can endure trials because of God's love, and surely He will strengthen you during hard times. Tayo po, alam niyo po, sabi po ng Lord sa John 16:33, in this world you will face tribulation, but be of good cheer, take courage. Do not fear, for I have overcome the world. Sa mundong ito, maraming pagsubok. Hindi pwedeng sa loob ng isang taon wala kang pagsubok. In fact, kung minsan linggo-linggo, buwan-buwan, kung minsan meron pa yung araw-araw, mayroong pagsubok. Pero ang sabi po ng Panginoon diyan, but take heart or take courage, ang sabi po, be of good cheer, sabi po sa ibang salin, I have overcome the world. Kung napagtagumpayan na po ni Kristo ang pagsubok at si Kristo ay nasa atin, walang pagsubok na pwede pong maglugmok po sa atin. Lagi po tayong magtatagumpay kung tayo po ay laging magtitiwala sa Kanya. Laging magtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Amen po ba? Alam niyo po, there is power when you believe na kayo ay mahal ng Diyos. Na tayo ay mahal ng Diyos. Amen. That is faith. Because it is an insult to God na parang sinasabi mong, pababayaan ako ng Diyos, hindi magpo-provide ng Diyos, parang sinasabi mong, hindi ka mahal ng Diyos. Kung tayo pong mga magulang, mahal natin ang ating mga anak, o kahit yung mga kapatid po natin, mahal po natin sila, gagawin po natin ang lahat. Kung sila ay may karamdaman, gagawin po natin ang lahat para po sila ay gumaling. Kahit magkano po ang bill sa hospital, mang-uutang pa tayo para sila lang ay gumaling din po at makaalpas po sa ganung suffering. Bakit po? Kasi mahal po natin ang ating pamilya. Amen po ba? How much more ang Diyos na mapagmahal? Ang sabi po ng Panginoong Jesus, kung kayong masasamang ama, marunong kayong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Kung hingi ba ang anak nyo ng itlog, bibigay nyo ba siya ng alakdan? Kung hingi ba siya ng tinapay, bibigay nyo ba siya ng ahas? O ng bato? Sabi po ng Panginoon, kung kayo na masama, marunong kayo magbigay ng mabubuti sa inyong mga anak, di lalo't higit ang amang nasa langit. Amen. Isipin niyo po kung gaano kabuti ang Diyos sa atin po. Mahal po tayo ng Diyos kahit ano ang ating pinagdaanan. Mahal po tayo ng Diyos kahit ano po ang ating mga kasalanan. Kaya po niya binigay ang kanyang bugtong na anak na si Kristo upang ang lahat ng ating kasalanan ay matubos po tayo sa krus ng Kalbaryo.
Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya po ay nagkatawang tao para po siya ay mamatay kasi po hindi po pwedeng mamatay ang Diyos. Yung taong si Kristo na nagkatawan po ng tao, yun po ang pwedeng mamatay na dapat po ang pwedeng magbayad sa ating mga kasalanan ay isang tao na walang bahid ng kahit anong kasalanan. Alam niyo po, malapit na po ang Holy Week next month, no? Kahit lahat po tayo ipako sa krus, hindi po tayo karapat-dapat. Pagkapako mo sa krus, pupunta ka pa rin ng impyerno. Bakit hindi tayo karapat-dapat na alay o pambayad ng kasalanan po natin? Si Kristo lamang po ang karapat-dapat na pambayad sa ating kasalanan. At ginawa niya po yun dahil mahal niya po tayo, ayaw niya po tayong mapahamak, mapunta ng impyerno. Ang pag-ibig po ng Diyos, wala na po tayong pwedeng gawin pa para madagdagan o mabawas. Amen po ba? Lagi pong constant ang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Kahit andyan pang balasubas ka, kaluguran na kaming ginubalumuit na. Andyan pang lamaran ka. Naging lamaran tamuan po yan. Pero nung Kristiyano na ka, lamaran ka pa mo rin yan. Alam niyo po, napag-aralan ko po yan sa CU po ng isang natin. Dahil mga kapangpangan po sila. Ang mababang uri daw po ng lamaran, bago daw maging lamaran, is, ang lamaran po sa Tagalog, pinakamalapit po is balasubas, no? Para po yung mga nanonood na, kuminsan, kasi po nung nagpunta po kami ng Rizal Province, may mga nanonood po sa atin. Pastor, kung pwede po yung inyong kabangpangan, lagyan ng subtitle. Ayun po, yung lamaran, balasubas. Now, ang mababang uri ng lamaran, ang tawag daw po is tubaran, baluyeta. Ika yung kapangpangan, diyan ako, like. Pero ano po yung mas malala sa lamaran? Kabalan. Baluye po ita, kabalan. Yung pong wala ng konsensya, wala na pong pakialam. Kabalan na po, makapal na yung lupa. No, makapal na po ang pagmumukha, kabalan. Kaya, nung ating kang kaya, kabalan, sabi mo, kabalen, ako naman kabalan. Potang balo mong kabalan natatalab kaya hanggang pang nanong salita na ning Gino. Kabalan la po din. Huwag na po nating hintayin na maging kabalan pa ho tayo. Yung pong matigas na ang puso po natin. Ang mga Pariseyo po, during the time of Jesus, rineject po nila ang purpose ng Lord sa kanila. Naging matigas na po ang kanilang ulo. Naging matigas na po ang kanilang puso. Ang sabi ng Lord, kayo condemn na. Napatunayan po ito nung nag-resurrect si Jesus. Kahit alam nilang nag-resurrect si Jesus, hindi sila nag-repent. Hindi nila sinabing, siya talaga yung Mesiyas. Ano pong sabi po nila sa mga sundalo na nakakita po ng anghel at wala na yung bangkay ni Jesus? Ang sabi po nila, eto yung pera, sabihin ninyo, ninakaw yung bangkay. Hindi po nila sinabing, nag-resurrect talaga si Lord. Bakit? Kabalan na po sila. Hindi po natin mararanasan pag-ibig ng Diyos kapag tayo ay lamaran at kabalan. Amen. Sabi mo, kansiping mo, yung kalamaran na mo. Masakit po yung maging lamaran. Datang yung Aldo, kabalan na ka. Andiyan pang nandamdaman mo kang pastor, ay nakamaniwala. Andiyan pang nangabasa mo kang Bible, ay nakamaniwala. Bakit? Uling kabalan na ka. At ikaw pong ba yung word yan, ikang kabangpangan niya. So He will strengthen us in our hard times. Ang sabi po sa Isaiah 41:10, fear not, ang sabi po dito, for I am with you. Huwag kang matakot. Ang sabi po ng mga ilang Bible scholars, there are at least 365 verses pertaining do not fear. No, sinerge ko po sa computer, wala naman po talaga 365. I don't know kung paano po, siguro yung mga ibang phrases, hindi sila do not fear. But alam niyo ho ba, enough na po yung sabihin ng Lord, kahit once a year lang na sabihin sa atin, do not fear. Nung sinabi niya kay Joshua, minsan lang niya sinabi sa buong buhay niya, do not fear. Do not fear. Araw-araw, kung sino po ang magsasabi sa iyo ng do not fear, ikaw mismo. Huwag kang matakot. Bakit? Ang sabi po dyan, do not fear for I am with you. Kung naniniwala kang kasama mo ang Diyos, He is our Emmanuel, the God who is with us, hindi ka dapat matakot. Ang sabi po dyan, be not dismayed, huwag kayong ma-discourage, huwag kayong manghinahan ng loob. Sa Tagalog, maganda po siya, huwag kang madismaya. Hindi yung, ganyan na naman ang buhay. Ganyan na naman ang sitwasyon. Bakit? For I am your God. Bakit ka madidismaya? Bakit ka matatakot kung yung Diyos mo buhay? Amen.
Sabi po diyan, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Palalakasin kita, ang sabi po ng Panginoon sa ating pong binasa sa Isaiah. And then sabi po diyan, tutulungan kita, I will uphold you with my righteous right hand. Alam niyo po, sa dami po ng pagsubok na last January 27, I just turned 17 years sa aking pagdadialysis. Sa dami po ng pagsubok na kinaharap po namin ng aking asawa, nakita po namin na buhay ang Diyos at kapag nagtiwala ka sa pag-ibig ng Diyos, hindi kanya pababayaan. Madalas po kahit po nung 2 years ago na na-opera po ako nung nabutas po yung aking fistula po dito at talaga pong parang gripo yung dugo. Muntik na po ako mamatay. Nakita po ng biyenan ko po itong gaano karami po yung dugo. At sinabi po ng doktor sa akin, buti gising ka kung natutulog kang nabutas yung fistula mo, hindi ka na magigising dahil matutuyo ka na dahil wala ka ng dugo. Lagi ko pong sinasabi sa Lord, kapag gumaharap ako sa mga matinding pagsubok, Lord, alam ko, mahal mo ko, hindi mo ko pababayaan. Even po noong 2007, first time ko po mag-dialysis, at alam ko po, marami akong kasalanan, marami akong pagkukulang sa Diyos, marami akong tinakasan sa Diyos dahil matagal na po niya ako pinagpapastor. Ayaw ko dahil sabi ko, ang pagpastor, walang pera yung mga yan. Alam niyo po, kahit anong sitwasyon mo sa buhay, pastor ka man, teacher ka man, nurse ka man, engineer ka man, kung na kay Kristo ka, hindi ka magkukulang. Kahit, alam niyo po, kahit nangangalakal ka, kahit underpaid ka, kung na kay Kristo ka, hindi ka magkukulang. Ewan ko kung narinig niyo po yung mga ilang testimony. One of the testimony na bago po, isa po nating kapatid na si Brother Serrano, below minimum po siya, halos siya lang po nagtatrabaho. Pero nakapagpatapos po siya ng engineer at saka po nurse. Bakit po? Kaya po ng Diyos na i-multiply ang ating pong kung anong meron po tayo. We don't depend sa ating pong own strength or our own resources. Alam niyo po, kung ang Diyos po, kung ang Panginoon po, na-multiply po niya ang mga tinapay, ilan po yung tinapay na multiply po ng Lord? 5. Matutudlay yata. Uling manyaman matutud kang kay. Tapos, ilang isda? 2. He fed 5,000 men. Men alone. Pero may mga babae at mga bata po doon. Ang sabi po ng Bible scholars, more than 20,000 sila. Kasi kasama po ang mga families. Kung na-multiply po ng Diyos ang tinapay at yung isda, hindi ba niya kayang multiply ang mga finances po natin kung magtitiwala tayo sa Diyos? Kung nagtitiwala po tayo sa Diyos, walang imposible. Kahit po sa amin po, kung i-compute ko po yung mga po namin sa dialysis, million po, million. And we thank the Lord, at ang support po namin talagang malaki yung sa kapatid po namin na nasa San Diego, California. Alam niyo po, nung minsan po, I think 3 years ago, kinompute ko po na kung magkano na po ang sa amin, naibigay niya sa akin, nasa 15 million na mahigit po para pang support lang sa dialysis. During the first year po, sinasabi kong ganyan, Lord, kunin mo na lang ako, hindi ko kaya ito, mahal ang dialysis. Ayoko pong maibenta ang bahay, ayoko pong maibenta ang mga sasakyan na meron po kami at maghirap pong aking family. Pero ninimayin po ako ng Lord dun sa word po ni David. Mula nung bata ako hanggang tumanda ako, sabi ni David, wala pa akong nakitang anak ng Diyos o mga lingkod ng Diyos na nagpalimos ang kanyang mga anak. Nung pong nasa negosyo po kami, nasa business po ako, nasa secular job po ako, umabot po ng 6 million ang aking mga utang dahil ako po yung pinaka-head sa ako po yung CEO ng tinayo po namin company. Sa akin po lahat, nakaatang po, may mga demanda po. Alam niyo po, nung nasa sitwasyon po akong ganun, mainggit ko pati kitang tambay, mapintambayan nila yung utang kalupak, ala yung demandang kalupak. Parang gusto ko na lang bumalik sa sabi ko, Lord, ma-solve lang po itong problemang ito, kako, hindi na ako mang-uutang. Hindi talaga ako nang-uutang ever since, pero ginawa ko po yung dahil po sa sa negosyo. But anyway, hindi po ako binless po ng Lord doon dahil hindi pa po ang calling ko. Alam niyo po, kapag hindi mo calling, hindi ka bibless ng Lord. Hindi mo maipipilit. If you are called to teach, teach well.
for the glory of God. If you are called na ikaw ay mag-serve sa hospital, mag-serve ka mabuti for the glory of God. If you are called to work, saan po? Sa gobyerno, huwag kang magkyapos ka rin kurakot na yung lamaran. E mo pagkyapusan, tumayo ka bilang Kristiyano. Do not compromise your faith. Amen. Salamat po sa tatlong amen. Hindi pong kayo magatin pong 2 o'clock, Lord, matutud lang. Kung ano man pong pagkatawag po ng Diyos sa atin, magtiwala po tayo. Huwag po tayong magreklamo kung anong meron po natin ngayon. Hindi ka lang niya palalakasin physically, pero maging finances mo, pwedeng palakasin ng Diyos. Naranasan po natin ng aming may bahay ito. Alam niyo po, si Kay po noon, during 2007, pag sinasabi niyang, Joe, ala na kang pag-dialysis, han. Bala mo, sasabihan na ka na akong, Joe, matay na ka kanya. Alam niyo po, bagamat may mga ninong po ako milyonaryo, may mga kakilala po akong mayayaman, hindi po ako, kahit po yung aking family na nasa Amerika, hindi po ako humingi. Sila po mismo ang kusang, ako nga po ang nag-aano yung ayoko po, dahil ayoko bisang maging lamaran. Alam niyo po rin ang lamaran, nakala po nila yung buhay sa abroad, masarap. Hindi po lang alam, lalo na kung Amerika po yan, yung mga tao doon, puro trabaho. Hindi ba, teacher? Puro trabaho. Tapos dito, pag uwi nila, hindi ka lang nabigyan ng Toblerone, magtampo ka. Sagapan da ka ken. Bisaki ka mag-abroad. Kaya ba't di ka mamaya Toblerone kaya kami? Liwen ko mo ng agyo mo. Kaya hindi po ako humingi kasi alam ko po kung hindi ko man talaga alam talaga, pero naunawaan ko kung paano po ang trabaho. Lalo na yung tambay, ilapang masikalug magtampo. Potang ilang mididinan. At alam niyo po, kapag nagtitiwala ka sa Diyos, alam niyo po, nung sinabi sa akin, lagi pong ilang beses po niya sinabi sa akin, Joe, wala na kapag dialysis. Lalabas po ako sa, sa labas ng bahay, nasa gate po ako. Nakahitingala po ako, Lord, kako. Sinabi mo po na ang lahat na nagtitiwala sa iyo, hindi mo pababayaan. Mula noon po, for 17 years, more than 17 years, hanggang ngayon, hindi po kami ng utang, hindi kami nagparamdam, hindi kami nagmakaawa. Kung magmamakaawa ko, walang iba kundi sa Diyos lang. Kasi kapag sa Diyos ka malapit, gagamitin niya kung sino mang tao. Kung wala mang tao gusto magpagamit sa Diyos, katulad kay Elijah, ihahatid niya ang blessing mo kahit na ang uwak pa. Si Elijah, wala pong taong gusto magpagamit siguro ng ginamit po ng Diyos. Isang uwak na maghatid po ng hamburger kay Elijah. Dito po hamburger ng po, kasi po ang hatid po ng uwak, karne at saka tinapay, unanong awas kanita. E di hamburger, umaga at saka po hapon, twice a day lang siyang kumakain, pero malaki pa sa Big Mac siguro kinakain ni Elijah. Kaya okay na po yung 2 beses lang. Nakakapanghina po kung minsan ang mga mabibigat na pagsubok. Pero kung magtitiwala ka sa Diyos, you will find strength in Him. Ang sabi po sa Isaiah 40:29 to 31, He gives power to the weak and strength to the powerless. Kung inaamin mo, matatanggap mo lang yung kalakasan at kapangyarihan ng Diyos kung aaminin mo, meron kang kahinaan. He gives power to the weak and strength to the powerless. Sabi diyan, even youths who will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion, but those who trust in the Lord will find new strength. Kahit po mga kabataan nang hihina. Pero kahit na meron na tayong edad, hanggang matwata na, kung nagtitiwala ka sa Diyos, ikaw ay laging malakas. Amen. Ang sabi po diyan, but those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Ito pong Isaiah 40:31. Isa po sa mga life verses ko po, ang Isaiah 40:31. Ang King James po, ang memorize ko noon yung, but they that wait upon the Lord. Because waiting upon the Lord is putting your trust in the Lord. Putting your trust in the Lord is putting your hope in the Lord. And napatunayan ko po ito na talagang ang kalakasan kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. For 17 years, gulat nga po yung mga ibang kasama ko nagda-dialysis kasi nung last December Christmas party sa Mount Carmel, hindi po ako nag-attend pero in-announce po ang pinakamatagal na nagda-dialysis.
Ang pinakamatagal na nagda-dialysis po ngayon ay ako. No, at wala na po akong plano pang noon po 2007 ang tawag lang sa akin ng mga nurse kuya or mani lang. And then dumami yung nagkukuya, then naging tito. Ngayon daddy na. Sabi ko kay Lord, wag mo namang paintulutan na isang araw tawagin akong lolo dito kako. Uwi na lang ako sa langit kung tatawagin pala ako ng lolo dito kako. Pero kidding aside, I thank the Lord na may mga bagong nagdadialysis pero naka-wheelchair po. Pero I thank the Lord because I learned to put my trust in God. Kaya nga po ako ay malakas. Normally po, pag linggo ng ganito, para pong nanghihina na po ako. Pero actually, kung wala lang pong service 6 o'clock, pwede po akong magsalita hanggang mamayang alas 7. Okay, bago alas 6. Ganyan. Payag po kayo? May lila mo rin aliwa. Bisa kayo po hanggang 6 o'clock. Sige, lakwan din na kayo. 4 o'clock, makuna ako. Anyway, ito po yung if you put your trust in God, you will find new strength. Ano po ang strength dito? Hindi lang po yung basta ka malakas. Meron kang joy, meron kang peace. Dahil alam mo, mahal ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Bakit? Sa Philippians 4:13, sinabi po ni Apostle Paul, isang declaration po niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Isa po ito sa mga declaration ko noong 2009, sinubukan ko po mag-mountain bike. Walang 1 kilometer, hinihingal ako, sabi ko. Sinali ko pang bisikleta, kamal na pa mo, ako makanyan. Ako naman Then ang usap ang Holy Spirit, there is power in declaration. Declare Philippians 4:13. Habang nagbabike po ako ngayon, I can do all things through Christ who strengthens me. The rest is history. Naakyat po namin ang bundok po sa nabuklod dito po sa monasteryo. Mount Samat. Alam po ng misis ko po yan. Bagamat pahinga, pero at least naakyat ko po. God is good. Ureta pinga mag-dialysis, papay nawala rin Kaya nga po marami po nagugulat kahit na nakakapag-bike pa po ako. At nung pong mga early 2012, ganyan umakyat po kami ng bundok. Maghapon na sa mga tuktok po dito sa Sambales po dyan, from Porac, kadugtong po ng Sambales yan. 4 hours pong pag-akyat. Kasama ko po, misis ko po noon. Nakita ko po talagang kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, ang kalakasan ay sa Diyos. So kahit anong problema po natin, magtiwala tayo sa Lord. Nasabihin po natin, magagawa ko ang lahat ng bagay. I can do all things through Christ who gives me strength. Si Kristo ang kalakasan po natin. Amen po ba? So we can overcome our trials because Jesus is our strength. Lahat po yung magsabi ng Amen. Number 2, you can endure trials because of God's love and surely He will be with you in times of trouble. Sasamahan po tayo ng Diyos sa ating mga pagsubok. No, ito po ay isa sa mga pangako po ng Diyos. Kung mamahalin natin pabalik ang Diyos, mararanasan po natin yung kanyang pagkalinga sa atin. Sabi po sa Psalms 91, remember Psalms 91? Naging sikat po ito noong pandemic 2020. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in whom I trust. Surely He will save you from the... Nagkaroon po tayo ng chapter po, challenge po ng Psalms 91. Pero lalaktaw po tayo sa verse 14, ang sabi po dyan, because He loves me. Dahil mahal ako. Dahil mahal niya ako, sabi po ng Panginoon. Says the Lord, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, I will answer him, I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Ako po napatunayan ko po ito. Excuse po. Ilang beses na po akong na-opera dito po sa kamay ko dito, siguro 4 na beses po. Sa operasyon dito po, dito 2 ho. Pero sa operating room, yung pong major ko po nung dito, dapat natutulog ako. Hindi, ayaw po akong patulugin dahil nasa 110 lang po yung yung BP. Delikado daw. Yung po, kailangan kong sabihin sa kanila na nasasaktan na ako para dagdagan lang yung anesthesia. Ganun po. Kasi po ito, umabot po ng kulang-kulang 50 stitches. Ganun po siya, 2 beses pa ang operasyon. Hindi po kayang minsanan lang. So 2 beses po akong inopera.
At sa tuwing, pag ganyan po ang aking sitwasyon, at parang yung bandang huli na lang sinabi po ng doktor life and death pala yung aking operasyon. Ang sabi po niya, narinig po ni mismo, lalo na nung maging papaya po niya. Wala na po atang damit ng pagkasya po dahil ang laki po niya. Yung doktor mismo, nagulat po siya. Sinabi na lang po niya nung humupa na po. No, yung maga po niya. Sabi niya, alam mo, sa totoo lang, muntik ka na. Sa dami na ng inopera ko kanya, isa ka sa pinakamahirap, ang sabi po niya. Isa sa pinakadelikado. At alam niyo po, sa 4 hours na operasyon, na wala po akong tigil na nagpe-pray po in the Spirit sa Lord. Dahil sinasabi ko, Lord, alam ko, kasama kita. Bigyan mo po ng wisdom ang mga doktor na ito. Alam niyo po, minsan mga doktor, marinig mo po nagbubulungan Paano gagawin natin? Yung isang doktor po namin na una, na nag-opera po sa akin, yun, diretso. Sasabihan na, hey, kasakit na yan. Sabi ko, Lord, baka yung doktor na balasubas siya, parang dam na pakako ako. Buri na yata ang matay ko kayong takot. Ano yung po, mamamatay ka, hindi sa operasyon, sa takot Hey, lagi pong makanyan. Sabi niya, okay ka mo, Brad. Sabihan ko sana kaya, makanano kung okay, sabihan mo, Dok, sakit na yan. Bandang huli, parang na-discern ko, kaya sabihan ng kasakit na, siguro pa dagdag-bayad niya ako. But anyway, minsan sabi ko, Lord, kung ikaw nga ang kasama ko, give me a sign. Alam niyo po, minsan natutulog ako sa dialysis. Bigla na lang po akong nakakita ng 2 malalaking tao na puting-puti po ang suot. Mga angels po sila, na halos nakayuko po sila sa, yung pong dingding po ng aming dialysis, siguro nasa 7 or 8 feet po ang taas. Pero nakayuko pa po sila, ganun sila kalaki. 2 po sila. And then, bigla po ako nakatulog. Nung nagising po ako, sabi ko, nakakita pala ako ng hen. Sabi ng Lord, di ba humingi ka ng sign? Sabi po niya. Kaya buhat po noon, pag tinatanong ako, kasi noon po, uso po yung lahat ng, actually, halos lahat po ng mga nagdadialysis may mga kasama. Ang tanong po sa akin lagi, Kuya, sinong kasama mo? Si Lord. Tinatawanan lang po ako. Ayaw nga naman pala, talagang si Lord ang kasama natin. Bakit ka maihiya kung talagang kasama mo ang Lord? Dapat pinagmamalaki po natin na kasama po natin ang Diyos. Na kahit sa pagsubok, kahit sa mga problema po natin, kasama natin ang Diyos. Bakit? Sasamahan ka ng Diyos kapag mahal mo lang ang Diyos. Nakasulat, because He loves me. If you love me, I will be with you in trouble. Ang sabi po ng Isaiah 43:2, ang sabi po dito, when you pass through deep waters, I will be with you. Your troubles, sabi diyan, will not overwhelm you. When you pass through fire, you will not be burned. The hard trials that come will not hurt you. Kung bumabaha po ng problema, hindi ka malulunod. Kung nag-aapoy po ang problema mo, hindi ka masusunog. Kahit dumadaan ka po ng maraming pagsubok ni hindi ka man mukha kang dumadaan ng pagsubok. Tignan niyo po yung katabi mo. Lupa ya bang daran lang kayong problema yan? Hindi po, mukha lang po siyang problema. Yan. Hindi po siya, alam mo po, marami po na nagsabi po sa akin, ka man lupang mag-dialysis, minsan buri kang biruan, mas lupa ka pa mag-dialysis ka na ako. Uling kang bisyo mo. Alam mo po, totoo po ito. Kung magtitiwala ka sa pag-ibig ng Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Kahit matinding problema, nag-aapoy na problema, hindi ka masusunog. Bumabahang problema, hindi ka malulunod. Bakit? I will be with you in your trouble. Bakit nandun lang ang Lord ang sa trouble? Para bigyan tayo ng kalakasan. And He watches us kung paano tayo namomolde sa ating karakter. Psalms 50, verse 15. Then call on me when you are in trouble, and I will rescue you, and you will give me glory. Ang kailangan lamang po, kapag nasa mga pagsubok po tayo, tumawag lang sa Diyos. Huwag na ho tayong mahiya, kahit marami tayong kasalanan. Sabi po ng 1 John 1:9, He is faithful and just. Kung tayo huhingi ng ating kasalanan. Amen ho ba? Alam niyo po, hindi ko mo Kristiyano tayo, kahit po kami mga pastor, nagkakasala pa rin po tayo. Pero, ang kakaiba po kapag ikaw ay Kristiyano, you don't intentionally, deliberately, willfully enjoying living in sin. Nagkakasala ho tayo pero humingi tayong tao dahil mabigat po ang magkasala po sa Diyos.
Walang kapayapaan. There is no peace for the wicked, ang sabi po ng Diyos. Kaya kung nagkasala po tayo, God is faithful and just, ang sabi po ng 1 John 1:9, to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So, kung anong problema niyo po, tawag lang po kayo sa Panginoon. Hindi po si pastor. Kung minsan lang tinatawag po ang pastor. Yung Jesus na nasa amin, kung tinanggap niyo si Jesus, nasa inyo rin po yung power of the Holy Spirit. Kapag lagi ka pang umaasa sa tao, parang sinasabi mo yung taong yun, yung pastor na yun, yun ang makapangyarihan. Hindi po. Si Jesus na tinanggap mo sa iyong puso, yun po ang makapangyarihan. Use your authority. Naintindihan niyo ba yung inawit nating last kanina? No, yung pong, I have the authority Jesus has given me. Luke 10:19, I have given you power or authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Hindi po sinabi po dyan, no, na I have given the pastors the power or authority. I have given you, lahat na nagtitiwala sa Diyos. Sa Mark 16, those who believe in my name, they will cast out demons. They will lay hands on the sick and they shall recover. Kanino po authority? Kay Jesus. Kung ikaw ay naniniwala sa Lord, meron kang authority to cast out demons, to heal the sick. Amen. Lalo na kung sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Put your trust in God, huwag po sa tao. Sabi diyan, then call on me when you are in trouble and I will rescue you and you will give me glory. Tandaan niyo po na lagi ito, kahit wala pa yung answered prayers, ibigay mo na yung papuri, yung glory sa Panginoon. Dahil ang Diyos, siguradong tutugon po siya sa mga anak niya na nagmamahal sa Kanya. Say Amen. Number 3, you can endure trials because of God's love. Ang sabi po dito, and surely He will deliver you from your problems. The word deliver, that means He will save you. He will rescue you. Aalisin ka niya. Ililigtas ka niya sa iyong mga problema. Let's go back po sa Psalms 91. Sabi po dyan, no, because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. Ayan po, no, I will rescue Him. I will protect him. For he acknowledges my name. He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Pangako po ng Diyos, kung mahal natin siya, ililigtas niya tayo sa kahit na anong pagsubok sa buhay. Kung mahal natin siya. Mahal niyo ba ang Diyos? Kung mahal po natin ang Lord, ililigtas niya po tayo. Tutulungan niya tayo sa anumang pagsubok. Psalms 34:17-9. Sabi diyan, the righteous cry out. That means po, ang righteous. Who are the righteous pala? Tayo po. Para nakakapangilabot, no? Pero ang sabi po ng Bible, 2 Corinthians 5:21, na Jesus, who without sin, God made Jesus, who is without sin, into sin. So that in Him, through Him, we might become, sabi po diyan, the righteousness of God. Nakakapangilabot po. We are the righteousness of God. We are not righteous by our own doing. We are righteous because of Jesus. And if you believe and receive Jesus as your Lord and Savior, ibig sabihin, righteous ka na. You are qualified for heaven. Regardless kung ano ang buhay mo noon. Basta tinanggap mo ang Lord Jesus ngayon, meron ka ng salvation. Amen. So the righteous cry out. Ang righteous ay tumatawag sa Diyos. Ang sabi po dyan, nagpe-pray sa Diyos, and the Lord hears them. Pinapakinggan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya, ang mga righteous. He delivers them from all their troubles. Hindi po sinabi dyan, He delivers them from some of their troubles. Ang sabi po dyan, all. Maliit o malaking problema, tutulungan ka ng Diyos. Ililigtas ka ng Diyos. Magtatagumpay ka kung mahal mo ang Diyos, kung tatawag ka sa Diyos. Amen po ba? Then sabi po dyan, the Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Ang broken-hearted po dito, hindi lang po yung nag-break kayong mag-boyfriend o naghiwalay kayong mag-asawa. Ang broken-hearted po dito, yung pong talagang broke ka na, durug ka na sa problema. Ang sabi po dyan, malapit ang Diyos sa mga, durog na ang kanilang mga puso. Amen. Sino po mga durog ang puso dito? Inako magtas gamat. Pota pagchismisana ka pa ng siping mo, kaya pala yun yan. Baka nandyan si Marites. And then sabi po dyan, the righteous person may have many troubles. Ang mga anak ng Diyos, maaring dumanas po tayo ng maraming pagsubok, pero ang sabi po dyan, but the Lord delivers him from them all. Lahat. Amen. We've seen this po, no? Ang dami po naming naging pagsubok. Alam niyo po,
sa aking BP na umabot po ng 180, 200. Ngayon po, ano na po siya, since pandemic, kung kailan pandemic, nag-normal po, wala na po akong maintenance. Nagtataka nga po yung mga kasama ko nagdadialysis, but wala daw akong maintenance. Si Lord lang. Wala po akong maintenance sa aking BP, 120/80 po ang aking BP ngayon. Since 2020 na COVID po ako. Sa dami po ng aming pagsubok, nagkaroon po ako ng heart enlargement, na sabi po ng aking cardiologist, anytime mamamatay ka. At nagulat po siya after 1 year, binalikan ko po siya, parang ang sabi niya, buhay ka pa. Doon po niya sinabi na nag-normal na po ang aking puso. Actually po, kapag nagdoble na ang puso mo, kumapal ang balat o yung muscle ng puso mo, imposible na daw yung bumalik sa normal. Pero ang akin po ngayon, normal na normal. Paano nangyari ito, sabi po ng cardiologist? Tanong ko nga sa kanya, di mo alam yan, Dok? Ano mo yung pinag-aralan mo? Pero sabi ko sa kanya, Dok, sa Diyos, walang imposible. Nagkaroon po ako ng maraming sugat sa paa na 1 year hindi gumagalit po. Sa sobrang sakit po, yung ibang, alam po ng ibang nagdadialysis to, sumisigaw ka sa sakit. Pero pinigaling din po ako ng Diyos ho doon. Ang dami pong mga pagsubok na naranasan. Nagkaroon po ako ng internal bleeding ng 2 beses. Yung mga kasama ko nag-internal bleeding, 2 po sa kanila, nakasabay ko po nag-internal bleeding, namatay. Pero ako ngayon, buhay po ako. Ako po makanyan lawi, ako po bangkaya kanini. Mabiya ko po mabiya kanini. Alam niyo po, ang basis ko po, na ICU siya, 2018, nagkaroon siya ng ganyang kalaking butas. Malaki pa sa dating 5 piso. Dapat ma-opera po siya, no, pero hindi po pinaintulutan ng Diyos. Meron pong isang sign na binigay po sa amin. Sinunod po namin ng Lord, hanggang ngayon buhay po siya. At kahit po nung nasa ICU po siya, sinabi ko sa kanya, Joe, huwag ka lang matakot. Dahil sa dami ng pagsubok na naranasan natin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sa lahat po ng mga, meron pong 2 po noon, tinatakpan ng mukha sa ICU. Alam niyo po, pag tinatakpan ng mukha, expired na po siya. Alam niyo po yung mukha ng expired? Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi yan, hindi ganyan. No. Pero kahit na ganun po ang sitwasyon po namin, we've learned to be joyful in the midst of crisis because we know hindi kami pababayaan ng Diyos. May git na 3 oras lang po siya sa ICU. Nung dumating po yung cardiologist namin, yung pangalawang test po niya, nag-normal po lahat. Ang sabi niya, pwede na kayo sa private room. Wala pa po akong nakita na kulang-kulang po sa 4 na oras lang sa ICU. Pero yung misis ko po, dahil nagtiwala kami sa Diyos, sinamahan po kami ng Diyos, diniliver po kami sa aming mga pagsubok. Sa COVID po, mga katabi ko po, namatay po sila kahit na may mga 1 million po silang mga tawag po dito, bill. Halos everyday po, sinisigil po ako noon ng 40 to 45 and 50,000. Sipin niyo po yun. Sasabihin ko sana kung di ako magbabayad, pauwiin niyo na ako. Hindi naman eh. Gusto lang nila magbayad ako. Nung tinignan ko po yung bill, 80% PPE. Balo po itong PPE, balo yung PPE. Letang susulod na rin astronaut. Yun po. Tapos, dahil daw bawat pasok ng nurse, pinapalitan. Tinanong ko yung nurse ko talaga pinapalitan. Hindi po. Malaram-lareng lamaran. Hindi po. Ang laki ng kita ng mga demonyo sa hospital po during that pandemic. Pero alam niyo po, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Sabi ng demonyo sa akin ni Satanas, uuwi ka ng abo na lang yan. Pero hindi po, nagtagumpay po tayo. Kasi po, kung mahal natin ang Diyos, I will deliver Him, I will honor Him. Ang sabi ng Panginoon. Ang kailangan lang po, mahalin niyo ang Diyos. Huwag po kayong magreklamo. Every time na nagre-reklamo ka, you are opening doors to the devil. Kaya po siya nakakagawa sa iyong buhay, hindi po ang Diyos. You are opening doors to the devil. Ang dapat po natin gawin, kahit mahirap ang sitwasyon, magpasalamat ka. May ilang beses ko na pong naranasan to. Sa lahat ng sitwasyon, natutunan ko pong magpasalamat sa lahat ng sitwasyon. Because thanking the Lord in the midst of crisis is faith. Thanking the Lord in the midst of crisis is worshiping God. At nalulugod po ang Diyos na kahit mahirap ang sitwasyon, magpasalamat ka, kapatid. And you will see the salvation na gagawin po ng Panginoon sa atin. 2 Timothy 4:18. Sabi po dyan, yes, and the Lord will deliver me from every evil attack and will bring me safely, sabi po dyan, into His heavenly kingdom. All glory to God forever and ever. Amen.
Alam niyo po, ang lahat ng mga problema po natin galing po sa evil, sa mga demonyo, kay Satanas. Inaalaw lang po ng Diyos kung minsan para tayo tumibay sa ating pananampalataya. Para ipahiya si Satanas na tayo nga ay tunay na Kristiyano. At higit po sa lahat, para ibigay ang glory kay Lord dahil tayo ay nagtagumpay dahil sa Diyos. Amen po ba? Kaya yan po ang mga dahilan. Ito po ang sinabi po ni Paul, the Lord will deliver me from every evil attack. Ano man po, kahit ilang beses kang batuhin o anumang ibato ng dyablo sa iyo, na mga pagsubok, kung magtitiwala ka sa Diyos, mamahalin mo ang Diyos, hindi pwedeng hindi ka magtagumpay. Amen po ba? At yan po yung naranasan po natin, lalo na ng pandemic, tayo pong nagtiwala sa Diyos. Etaman po may ayat kanta, etaman may ranop, tayo pa po ang nagbigay. Ring pingalwaki kayo, higit po may taba kayo niyang pandemic. Bakit? Pinagpapala tayo ng Diyos, even in the midst of crisis. Bakit? Nagtitiwala tayo sa Kanya. Paano tayo nagtitiwala sa Kanya? Minamahal natin siya. Paano tayo natin minamahal ang Diyos? Tayo po ay sumusunod sa Kanya. Number 4, last point na lang po ito. You can endure trials because of God's love, and surely He will reward you after you persevere. Balikan po natin ang Psalms 91, this time hanggang verse 16. Sabi diyan, because He loves me, says the Lord, I will rescue Him, I will protect Him, for He acknowledges my name. He will call on me, and I will answer Him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, ang sabi po dito, wow. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Kung mahal natin ang Lord, after we persevered sa ating pong mga pagsubok, ang sabi diyan, I will honor him. Paano tayo ino-honor ng Lord? Bine-bless niya po tayo. Amen. Ibig sabihin po nito, pagkatapos ng pagsubok, may mga pagpapala tayong tatanggapin sa Diyos. Ang magandang pagpapala po dyan ay yung kaligtasan po natin at long life dito po. Alam niyo po, hindi po totoo yung sinasabi ko po madalas po sa inyo. Hindi po totoo kapag namatay na maaga yung tao, halimbawa 20 years old pa lang, 30 years old pa lang, kinuha na siya ng Diyos dahil tapos na siya sa kanyang misyon. Anong misyon ang tinapos niya? Hindi po. Pinatay siya ng dyablo. Bagamat namatay siya, pero kung Kristiyano siya, kahit namatay siya ng maaga, nasa langit naman siya. Pero sayang po yung buhay niya na sana na-enjoy pa niya ang kanyang buhay na kasama ang kanyang pamilya na naglilingkod sa Diyos. Dahil maliwanag po sa Biblia, the thief, si Satan, comes to steal, kill, and destroy. I have come, ang sabi po ni Jesus, that you may have life and have it more abundantly. Sino po ang pumapatay talaga? Ang dyablo. Ang Diyos, ang pangako niya, long life sa mga nagmamahal sa Kanya. Long life po ang pangako ng Diyos. Kaya po ako, extended na ang aking buhay for 17 years. Anytime ako po, ready po akong umuwi po sa Lord. Anyway, hindi naman niya pababayaan ang aking pamilya. Dahil ang Diyos, mapagmahal po siya. Noon po, alam niyo po, takot akong mamatay. Dahil lang sinasabi ko, Lord, ayoko pa mamatay. Kasi po, paano po ang aking mga anak bata. During the time, 3 years old pa lang po, si Sherry po nagki-keyboard kanina dito. At si Nice, ayun, si Nice, nandyan po. Ang aking, magto-24 ka na, no? Nasa 6 years old pa lang po siya noon. Sabi ko, Lord, paano na po sila? Alam niyo po rin, nabiyok ako ng Diyos. Bakit? Diyos ka ba? Alam niyo po, minsan alibay po natin yung takot kang mamatay. Lord, di naman na talaga ako takot mamatay. Natatakot ako para sa aking pamilya. Hindi, takot ka lang talagang mamatay. Alam niyo po, kahit maaga tayong mamatay, mawala tayo sa mundong ito, kung ating ipagkakatiwala natin ang ating pamilya sa Diyos, hindi sila pababayan. Kung yung mga ibon, yung mga maya, yung mga rendenas po kengkay, eno paboren ning gino, makananon ng paboren din tao. Kahit nga po yung pinakamasama, kumakain pa rin eh. Dahil mahal pa rin sila ng Diyos. Amen? How much more yung nagtitiwala sa Diyos? Kaya alam niyo po, after you persevered sa yung mga pagsubok, that means po ang trials po, ang problems, so they are blessings in disguise. Ang sabi po ng James 1:12, blessed is the one who perseveres under trial. Pinagpala daw po yung mga nanagumpay, nagpatuloy, na nagtitiwala sa Diyos. Pagkatapos po nilang masubok, because having stood the test, ikaw ay tumindig ng matibay sa iyong pananampalataya. Sabi mo dyan, that person will receive the crown of life that the Lord has promised para kanino? To those who love Him.
Huwag po kayong maniwala dun sa mga bagong doktrina ngayon na hindi na importanteng mahalin mo ang Diyos. May mga ganyan po eh. Ang importante lang daw, mahal ka ng Diyos. Ang dami po, actually marami pong verses, katulad kanina, Psalms 91, because He loves me. To those who love Him. Romans 8:28. And we know that all things work together for good. To those who love Him. Kapag mahal mo ang Diyos, lahat ng bagay, kahit mga pagsubok, kaya pong gawin ng Diyos yan na magkalakip-lakip para po sa ating kabutihan. Kung mahal natin ang Diyos. Mahal ho ba natin ang Diyos? Sabi po dyan, pinagpapala daw po niya, pinagpala yung taong na nagumpay sa pagsubok. Bakit ka na nagumpay sa pagsubok? Dahil mahal mo ang Diyos. Alam niyo po, when I turned 17 years sa aking dialysis last January 27, nag-reminish po ako, sabi ko, Lord, sa lahat ang dami ko pong naranasan na mga mabigat na pagsubok, pero sabi ko po, hindi ko po kaya to kung wala kayo. Mahirap po. Hindi po, ewan ko po kung may kakilala kayo nagda-dialysis, mag-interview po kayo. Hindi po biro po ang nagda-dialysis. Yung iba nga, ang turing na lang sa akin, normal no? Pero salamat po. Yung parang wala kang sakit na ho. Sabi ko, wala naman talaga akong sakit, pinapalakas ako ng Lord. Ang Lord ang aking kagalingan. Pero sabi ko, Lord, sa mga naranasan ko, Panginoon, kung wala ka, hindi ko po kaya. Hindi ko kaya. Kaya nga po, during the first months ng aking mga dialysis, gusto ko na pong ibundol yung sasakyan para minsanan lang. Kaya lang, takot ako mapunta ng impyerno. Siguradong impyerno po ako noon. Tapos, nag-iwan pa ako ng isang matinding problema sa aking mga pamilya. Na ako ay nagpakamatay. At yung matindi doon, alam nila, nasa impyerno ako noon. Pero salamat po sa Lord, binigyan niya po ako ng kalakasan, katulad po ng ating pinag-aaralan po ngayon. It is very important that we need to stand firm sa ating pong mga pananampalataya. If you love the Lord, you need to stand firm. Siguradong pagpapalain ka ng Diyos. James 5:11, as you know, ang sabi po dito, we count as blessed those who have persevered. Alam niyo, ang sabi po ni James, talagang tinuturing natin, talagang pinagpala yung mga na nagumpay, nagporsige, nagpatuloy kahit po may mga pagsubok. You have heard of Job's perseverance. You have seen what the Lord, and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Alam niyo po yung problema ni Job. Kilala niyo po si Job. Na si Job po, in span of 2 minutes lang, lahat po ng kanyang, isa po siyang multi-millionaire po siguro kung sasabihin mo, or billionaire during his time, na lahat ng libo-libo po niyang mga alagang hayop na baka, camel, donkey, lahat po ng mga alaga po niyang mga livestock, nawala, nasunog, ninakaw. At ito pa po yung pinakamatindi. Lahat po ng 10 anak niya, sabay-sabay namatay. In a span of 2 minutes. Ano pong ginawa ni Job? Pinunit po niya kanyang damit, lumuhod po siya. Ang sabi po niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ni Yahweh. Dapat po ito po ang ating, this is how we persevere. Kahit matindi yung pagsubok, kahit hindi po natin ay naintindihan, magpuri pa rin tayo sa Diyos. Because we know that all things work together for our good. Amen. To those who love Him. At alam niyo po, noong pong nagtagumpay si Job, ibinalik po ng Diyos ang kanyang pagpapala. Binigyan siya uli ng magagandang anak na 10 din ho. Yung kanyang dating kayamanan, dinoble po ng Diyos. Ang sabi po ng Job 42:10, after Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. Amen. Kaya alam niyo po, sino po may mga pagsubok dito? And that is why, sabi po ni Paul, we rejoice in our sufferings. And that is why, sabi po ni James, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Because why? Hindi ka lang mamamolde sa iyong pag-uugali, sa iyong karakter, kundi meron kang double blessing sa Lord kapag ikaw ay nagtagumpay. Amen. So now we have these reasons kung bakit tayo dapat mag-rejoice. Because we know, una sa lahat, magtatagumpay tayo. Pangalawa, alam po natin, ang karakter natin, magiging Christ-like character po tayo. Pangatlo,
alam po natin, meron tayong double blessings sa Lord. So problems can be great opportunities for double blessings if you abide in His love. Do you love God? Amen. Ang mga blessing po, ang mga problems po ninyo, they will turn into double blessings. Mag-review na po tayo. God's love empowers you to endure trials. Number 1, He will strengthen you during hard times. Number 2, He will be with you in times of trouble. Number 3, He will deliver you from your problems. And number 4, He will reward you after you persevere. Mga ilang verses pa po before we take the Holy Communion. Sabi po ng Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardships, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Sino ang makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Mga matinding pagsubok ba? Lundag po tayo ng verse 37. Ang sabi po sa verse 37, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Tayo po'y higit sa mga mananagumpay. We are more than conquerors. Bakit po? Dahil mahal tayo ng Diyos. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang kahit sino, walang anumang bagay o sino man ang pwedeng makapagpahiwalay po sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Meron lang pong isa na pwedeng makapagpahiwalay sa atin. Ikaw mismo. Because we have this free will. Pwede mong tanggihan ang Panginoon. Yung parable of the prodigal son, nasa pag-ibig na siya ng kanyang ama, pero umalis pa po siya. Pero bumalik din po siya. Pero naprotektahan siya nung hindi po, mamamatay siya sa wilderness kung hindi siya bumalik sa kanyang ama. Nothing can separate us from His love if we remain in His love. The question is, how can we remain in His love? Sinagot po ni Kristo ito sa John 15:10. If you keep my commands, you will remain in my love. Alam niyo po yung Romans 8:35, 37, 39, binasa natin can separate us from. Isa sa mga Bible verses po ito ng mga once saved, always saved. Ayan, walang makakapag-separate sa atin. But that is not true. Once saved, always saved, period, that is not true. Once saved, always saved if you abide in His love. If you continue in His love. In other words, you are always saved if you continue loving Jesus. Amen. Kailangan nagpapatuloy po tayo. Kaya sabi ng Panginoon, if you keep my commands, you will remain in my love. So if you keep His commands, nothing can separate us from the love of Christ. Kung tayo po'y sumusunod sa Kanya. Excuse mo. Jeez. Ang sabi po dyan, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. So remaining in His love is achieved by obeying Him. Amen. Sabi po ng Jude 1:21, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Sino pong magkikip? Ang Diyos, hindi. Tayo po. Tayo'y manatili. We need to keep ourselves in God's love. How? By obeying His word. Lahat po na nakaunawa doon magsabing amen. Mararanasan mo lang ang pag-ibig ng Diyos kung ikaw ay sumusunod sa Diyos. Ganun lang po siya kasimple. Hindi po lahat nararanasan ang buong pag-ibig ng Diyos. Yun lang sumusunod sa Diyos. Mararanasan mo yung tunay na kapayapaan. Mararanasan mo yung tunay na kagalakan. Mararanasan mo yung tunay na tagumpay sa buhay kung mahal mo ang Diyos. Paano natin minamahal ang Diyos? Sumusunod tayo sa Diyos. Ang nakaunawa po na magsabing amen. So remaining in His love is our power to endure all trials. Amen. Manatili po tayo sa Panginoon by obeying Him. Ano man ang pagsubok niyo po, bukas o sa makalawa, matagumpay na po kayo. Dahil ngayon pa lang, pinatagumpay na kayo ng ating Panginoon. Lahat po na matagumpay, magsabing, praise the Lord. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. We will receive the Holy Communion.